dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng katatagan upang kaming tinuringan ng natatanging pagkauliran ng iyong martir na si San Sebastian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa mga Amalasita, tumigil siya sa 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel. Tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan. Tugon ng lalaki. Winasak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at naglugsa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak ni Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel, ay nasawi sa labanan.
At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kesa leon, ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul, na sa inyo'y nagparamit. Ng magandang kasuotang, may hiyas na nakakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo, kung bumagsak sa labanan. Gayon napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahil sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko, at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon, kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat, umakay kay Jose, natulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Poon, kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami, sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha iyaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo sa aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinalutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon, kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pag-uwi ni Jesus, muli nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Minsan dumarating sa yugto ng isang tao na mahalaga sa kanya kung ano ang sinasabi ng iba. Minsan yung pa yung mas pinakikinggan niya. Yung pa yung nag-iimpluwensya sa kanyang mga galaw. Yung komento ng iba. Yung sasabihin ng iba. Minsan takot tayong gawin ang mga nais natin gawin o dapat natin gawin. Kasi iniisip natin, nako, baka ano ang sabihin nila sa akin? Baka ganito ang sabihin nila sa akin. Kaya natatakot tayo. Natatakot tayo maglingkod, natatakot tayo na ibigay ang sarili. Kasi natatakot tayong sasabihin o pwedeng sabihin ng iba tungkol sa atin. Gagawa ka ng mabuti, aatras ka. Aayaw ka na lang, baka sabihin nila, plastic ako. Baka sabihin nila, nagpapanggap lang ako, wag na lang. Kung ganun po yung gagawin ho natin at ganun lagi ang dinadala nating pag-iisip, sa totoo lang po, wala ho tayong patutunguhan. Kasi ang hinahabol mo lamang kay kung ano ang sasabihin ng iba. Hinahabol mo lamang na may masabi silang maganda tungkol sa'yo. At parang takot na takot ka kung merong negatibong masasabi sa'yo. Sabi nga ho, you cannot please everybody. Hindi ba? Sabi ho na isang leadership writer, the failure of every person is trying to please everybody. Sa ating ebanghelyo, si Jesus at ang kanyang mga alagad, ginawa ang dapat gawin. At ano yung dapat nilang gawin? Ano yung nararapat nilang gawin? Na ibigay ang sarili para paglingkuran ng tao. Maganda yung pagkakahambing sa atin ng ebanghelyo. Nang pauwi na sila, narat na nilang nagkatipon ang maraming tao. Kaya't hindi nila nakuhang kumain si Jesus at ang kanyang mga alagad. Handang ubusin ang oras para sa sarili at isipin ang kapakanan ng mga taong pupunta sa kanila na nagnanais na magpagaling, makinig ng mabuting balita, at magpalayas ng demonyo. People came to Jesus for these purposes. To ask for healing, to hear His preaching, at para ho sa iba, pag inaalihan ng masamang espiritu. Kaya, di ba, ito yung naging gawain ni Jesus. At ito yung kapangyarihang ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At dahil marami, kinalimutan nila ang sarili nila at binigay ang buo sa paglilingkod. Kahit kumain ay hindi nila nagawa. Pero sa tingin niyo ba natinag si Jesus pag sinasabi sa kanyang nasisiraan na siya ng bait? Dahil kinalimutan niya ang sarili. Sa tingin niyo ba si Jesus at ang mga kanyang alagad ay naapektuhan dahil sa comment na ito?
Mas mahalaga sa kanila ang gawin, ang misyon na binibigay sa kanila ng Diyos kumpara sa comment ng ibang tao. Maganda rin po sa ating paanyaya bilang Kristiyano na wag nating gawing hadlang sa ating pagbibigay ng sarili ang tilay comment o sasabihin ng ibang tao. Ang pinakamahalaga kung anong sasabihin ng Diyos sa iyo. Ang pinakamahalaga kung paano titignan ng Diyos ang buhay mo. Binigay mo ba ang sarili mo o ninanais mo lamang ang mga like, ang mga papuri ng kapwa mo? Pag ano yung gagawin mo na parang humahabol ka sa papuri ng iba, para kang tumatakbo sa isang karerang hindi matatapos. Habol ka ng habol, takbo ka ng takbo para sa likes and approvals ng tao sa paligid mo. Pero kung mas bibigyang halaga natin ang pagtupad ng plano ng Diyos sa buhay natin, ang pagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pagmamalasakit, ang pagbibigay ng ating sarili para sa iba, mas mahalaga para sa atin ano ang pagtingin ng Diyos sa buhay natin. At tingin ko mas may bigat yun eh. Mas may dating yun. Mas mahalaga yun. Not how others look at us, but how God looks at us. Di ba? Paano tinitignan ng Diyos ang buhay natin? At yan ang pinakamahalaga sana sa atin bilang Kristiyano. At paano ba nais tignan ng Diyos ang buhay natin? Sa ating pagtalima sa Kanyang salita, sa ating kahandaan at pagbibigay ng sarili para sa paglilingkod sa kapwa natin. Sabi nga ni Jesus, di ba? Kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Diyos, paglingkuran mo ang lahat. Ang pagdanais na maglingkod ng buong puso, ang pagdanais na ibigay ang buong sarili para sa Diyos, yun po ang pinakamahalaga para sa atin. At kasama din noon, ang pag-ayon natin at ang ating buhay tungo sa mabuting balita. Kaya ho, nakikita sa sino ba ang taong totoong maglingkod. Alam niyo kung ano? Ang taong totoong naglingkod, hindi naghahangad ng papuri. Hindi naghahangad na maging sikat o maging kilala. Handa siyang sa tabi lamang para si Jesus ang nakikita. Handa siyang sa gilid lang siya para si Jesus ang mangibabaw. Yun po ang katangian ng isang lingkod ng Diyos. Hindi siya ang gitna, hindi siya ang bida. Kundi alam niya at klaro sa sarili niya na sa gilid lamang siya dahil si Jesus ang nais nating ipakita sa iba. Kaya magandang paanyaya ito sa atin. Tara na, paglingkuran natin ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ang ating itugon, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao na may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus.
sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Panginoon namin Diyos, hindi madali na sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung nagdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawaan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay naging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir na si San Sebastian ay ginugunita, upang maging kasiya-siya sa iyo ang paghahaing ito, katulad ng minahalaga niyang mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Sebastian ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Basbasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa amin kaloob at pagsasalong walang basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naan
karunungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok. Ang iyong martir na si San Sebastian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka